Lakers, handa na bukas laban sa Pistons. Sisiguraduhin ang panalo. At heto na, Lakers gagawa na agad ng trade sa January. Pero bago yan, maglalaro nga bukas ang Los Angeles Lakers ng kanilang huling laro sa taong ito laban sa number 1 seed sa Eastern Conference na Detroit Pistons. Isang laban na inaasahang magiging matindi at puno ng emosyon. Ito ang unang pagkakataon na maghaharap ang dalawang koponan ngayong season. Kaya natural lamang na marami ang nakataya, lalo na para sa Purple and Gold na gustong tapusin ang taon sa positibo at makabuluhang paraan. Magandang naging tugon ng Lakers natapos silang i-real talk ni head coach JJ Redick na nagsabing magkakaroon sila ng isang hindi komportabling film session sa ensayo. Hindi nasayang ang mensahe ng kanilang coach dahil agad itong nagbunga ng isang dominanting panalo laban sa Sacramento Kings. Ang tagumpay na iyon ay hindi lamang nagbigay ng kumpiyansa sa koponan kundi nagtapos din sa kanilang 3-game losing streak. Ngayon, ang mas malaking hamon ay kung paano sila mananatiling consistent. Mas mabigat ang susunod na pagsubok dahil ang Detroit Pistons ay isang mas balanse at disiplinadong koponan. Pangwalo sila sa opensa at pangalawa sa depensa sa buong liga at gutom din silang bumawi matapos ang kanilang 2-game losing streak. Pinangungunahan sila ni Cade Cunningham na may averages na 26.5 points, 6.3 rebounds at 9.6 assists kada laro, kaya malaking hamon ito sa perimeter defense ng Lakers. Lalo pang inaabangan ng posibleng tapatan niya kay Luka Doncic. Sa loob, nariyan si Jalen Duren na sandagan ng depensa ng Pistons at ang matchup niya laban kay DeAndre Ayton ay isa sa mga dapat tutukan. Mahalaga ring makuha agad ni Luka Doncic at LeBron James ang kanilang rhythm dahil kapag sabay silang uminit, tiyak na mahihirapan ng Detroit na pigilan ng opensa ng Lakers. Inaasahan ding magbabalik sina Gabe Vincent at Rui Hachimura, ngunit ayon kay Coach Redick, mas bibigyan ng mahabang playing time si Nick Smith Jr. matapos ang maganda nitong ipinakita laban sa Kings. Samantala, kung sakaling opisyal na humiling ng trade si Giannis Antetokounmpo palayo sa Milwaukee Bucks, maaaring magkaroon ng domino effect ito sa buong NBA, lalo na para sa Los Angeles Lakers. Isa sa mga posibleng makinabang ay ang Lakers na maaaring magkaroon ng pagkakataong makuha si Miles Turner. Bagamat hindi perpektong fit sa papel, ang paglalaro ni Turner katabi ni Luka Doncic ay maaaring maglabas ng pinakamahusay na bersyon niya bilang modernong sentro. Napatunayan na ni Turner na kaya niyang umangat kapag may elite playmaker sa tabi niya. Noong umabot sa NBA Finals ang Indiana Pacers, mahalaga ang papel niya bilang rim protector at stretch big na nakikinabang sa magandang ball movement. Ang paglalaro niya katabi ni Doncic ay maaaring magbigay muli ng ganoong sitwasyon. Maaari siyang maging banta bilang pick and roll partner, parehong lob threat at pick and pop option na tiyak na ikatutuwa ni Luka at Coach JJ Redick. Kung tuluyang magdesisyon ang Bucks na mag-rebuild matapos ang posibleng pag-alis ni Giannis, maaaring ialok ng Lakers ang isang trade package para kay Turner. Sa ganitong hakbang, matapalakas ng Lakers ang kanilang front court sa pamamagitan ng isang sentrong kayang tumira sa tres at magprotekta ng ring. Kahit may pangamba sa haba ng kontrata ni Turner, maaari rin itong maging asset ng Lakers sa hinaharap kung kakailanganin nilang gumawa ng panibagong trade. Gayunpaman, kung hindi man makuha ng Lakers si Turner, may isa pang opsyon na iminungkahi ni Jovan Buha, si James Wiseman. Sa kasalukuyan ay nasa 10-day contract siya sa Indiana Pacers at maaari siyang maging low-risk, high-reward move para sa Lakers. Bilang batang big man, may tutulong ni Wiseman ang athleticism, laki at vertical spacing. Maaari siyang maging solid rim runner para kina Luka at Austin Reeves, lalo na sa fast-paced offense. Kung mag-fit siya sa sistema, maaaring maging pangmatagalang solusyon siya sa sentro ng Lakers.